Magandang araw sa inyo mga banateros. At ito, pag-usapan na po natin, nagkakagulo na ba kayo sa Malacanang? Ba't iba-iba sinasabi ninyo? Hindi, tila po kasi iba-iba ang sinasabi ng mga taga-Malacanang, kaya nagkakagulo na ata dito sa ICC. Kasi naman kayo eh. Hindi, alam nyo ito mga kababayan ha, mukhang tila nagkakagulo na ho ata sila pagdating mo sa ICC dahil ho dito sa mga statement to. Ang tanong ko ho ay sumusunod pa po ba sa inyo mga tauhan ninyo, sir? Diyan sa Malacanang, sumusunod pa po ba mga tauhan ninyo o nagmamagaling na? Kasi ho, eto ha, panoorin ho natin ito ha. Ito ho ang balita kagahapon at iba na naman ang statement ngayon. Bakit ba pa iba-iba? Wala ba kayong group chat? Madali lang po mag-group chat sa Viber. Ha? Group chat din kayo, pinsan. Oh, ito. Oh, panoorin natin ha. Oh, ito. Pasok. Nakatakda ng makipag-usap ang Pilipinas sa International Criminal... Nakatakda daw makipag-usap sa ICC, anak ng wewe ah. Tingnan mo, bukas iba na naman ang statement. Court o ICC sa gitna ng gumugulong... Linawin natin ha, handa na makipag-usap ang Pilipinas pertaining to the government of the Philippines. Pilipinas saan? Sa ICC. Oh, linawin natin to kasi ayun naman may play of words na naman ng mga animal eh. Pilipinas, government, ICC. Okay? Handa na daw makipag-usap. Sabi ng GMA. Walang kinikinig, walang pinaprotektahan. Itong investigasyon sa war on drugs ng Administrasyong Duterte ayon kay Justice Secretary regarding ICC, regarding war on drugs of Duterte. Crispin Remulla. Sa panayam... Sino nagsabi? Si Remulla. Mamaya, meron ako ikikwento sa inyo. Unya. Ng news agency na Reuters, sinabi ni Remulla na gagawin ang dialogo sa lalong madaling panahon sa isang maayos na paraan at para sa diwa ng pagkakaisa. Diwa ng pagkakaisa. Uy, narinig ko na yan. Yung huli nagsabi niyan. Hindi alam mo sabi niya, kakausapin daw para sa diwa ng pagkakaisa. Hindi naman daw ipinagbabawal ng batas ang pakikipagtulungan sa isang international tribunal. Pero may mga area anyang maaring pagtulungan ng Pilipinas at ICC. Nang tanungin sa posibilidad na pagsapi muli ng bansa sa ICC, sabi ni Remulla, ibang issue pa raw ito. Oo nga naman, kasi hindi naman siya magdi-decide niyan. Presidente. Diba? So, ibig sabihin lang po niyan, wala naman. Importanteng unawain to importante ito para maunawa natin kung ano nangyayari. Bakit tila walang legal move? Legal move po kasi yung pag-join uli eh. Ibig sabihin, talagang ano yun, pirmahan yan, legal yan. Bakit walang legal? Ano meron lang? Chikahan lang, magchichikahan lang tayo. Bakit? Nababasa nyo ba kung bakit naglabas ng ganitong statement? Hindi, magchichikahan lang tayo. Mag-usap na tayo, kwentuhan tayo. Kasi may mga ganyan eh, pagdating sa mga jowa-jowa. Di ba? Makikipagchikahan lang sa iba. Bakit kaya? Kasi pinagseselos ko siya. May mga ganyan-ganyan, di ba? Makikipagchikahan ka ngayon sa iba. Mga ganyan. Pero hindi naman na formal na ikaw ay makikipaghiwalay. Kaya ka lang naman nakikipagchikahan sa ibang lalaki. Kasi pinagseselos mo. Gusto mong timbangin ang kanyang pag-ibig para sa'yo. Gusto mong timbangin ang pagseselos niya para sa'yo. Pero wala ka namang planong hiwalayan. Walang legal move, ika nga. Dito parang ganun. Pero kabaligtaran. Dito naman, wala naman kami sinasabing babalik na kami. Magsasama na uli kami, sabi. Walang legal move. Ano meron? Chikahan lang. Bakit kanyo? Maya may paliwanag tayo dyan. Paliwanag ko natin yan. Ngayon, sinisimula na raw ang pagtukoy sa limitasyon ng pagiging isang non-member ng ICC. Pati na rin ang saklaw sa mga krimeng naganap bago ang pagkalas ng Pilipinas noong administrasyon. Naku, pati daw pagkalas. Talagang target na target. Bago kumalas daw si Duterte. Talagang target si Duterte. Duterte. Mga obsessed to kay Duterte, no? Ito ang pamahalaan na hindi makamove on.
Alam mo, naalala ko dito, mawalang galang na po, hindi ko po binabastos si Pinoy. Di ba? Naalala ko nung panahon na umupo si Pinoy, walang ginawa ko hindi bingbangin at banatan si Gloria Macapagal Arroyo. Wala talaga. Sinisi niya lahat ng ginawa ng mga nakaraang administrasyon. Siya, okay siya. Huh? Duterte. Maaari rin daw makatulong ang ICC sa pagpapabilis ng sariling investigasyon ng Pilipinas sa war on drugs. Sinusubukan ng GMA Integrated Para daw para daw mapabilis? Ano daw? Sa pagpapabilis ng sariling investigasyon ng Pilipinas sa war on drugs. Sinusubukan. Ibig sabihin sila mismo ang gagawa. DOJ mismo daw ang mag-iimbestiga. So talagang ano ibig ko sabihin? Para daw sila, makikipag-usap daw sila sa ICC para din matulungan sila na bilisan ang pag-iimbestiga sa war on drugs. So, they know, particular si Secretary Remulla, alam niya that the ICC cannot do anything. Because legally, we are no longer part of the ICC. He knows there is no legal basis para makialam ang ICC, pumasok ang ICC. Alam niya. Kaya nga sabi niya, hindi, para lang matulungan kami na mag-imbestiga. Diba? So, para hindi siya sumabit by saying na hindi, tutulong at makikialam ang ICC. So, alam niya na walang legal basis kung makikialam ang ICC. It's a fact. Ngayon, bakit may mga ganitong statement? Mamaya, unya-unya, sabihin ko. Pero ako, isa lang ang masasabi ko sa inyo. Ha? Ito ay dahil sa kasalanan ni Duterte. Banat bay, bumaligtad ka na. Hindi, kasalanan ni Duterte ito. Walang biro, kasalanan ni Pangulong Duterte ito. Kasi po, si Pangulong Duterte gumawa ng vlog tungkol sa budget. Nayanig ang taong bayan, nayanig. Kasi ng mga bawat Pilipino, maging sa business sector, religious sector, all sector of the Philippines, di ba? Nayanig doon sa statement na yun na nilabas, which is kinumpirma ng ilang mga eksperto, even media, even other colors, political colors, kinumpirma na totoo yung nangyari sa budget na blanco. Nayanig ang taong bayan dahil dito. Dahil kasalanan ni Duterte. Ngayon, dahil sa kasalanan niya, kailangan niyang gumawa ng issue ang gobyerno. So, pasok na ang mga amuyong. Pumasok na ang sip-sip sa gobyerno. Sip-sip sa Pangulo. Relax. Akong blaha dyan. Akong blaha. Guguluhin natin ng issue. Ililipat natin from budget going to ICC. Alam nyo ba kung bakit may mga ganire? Ituturuan ko kayo kasi alam nyo kung bakit. The media, alam mo naman ang mga mainstream media, they need content. Every day, they need content. So that the news department of networks gumana. And alam nyo ba, pinakamalaking kita pagdating sa mga istasyon ng telebisyon yung news. Bakit? Diyan maraming advertisement, punong-puno na advertisement diyan, di ba? Kailangan may istorya, ika nga. Ngayon, para mawala sa istorya nila yung budget, para hindi mag-follow up yung mga media sa budget, kailangan gumawa ng bagong istorya. Pero dapat ganun din katindi. Kasi kung hindi ganun katindi, nabil lang yan. Halimbawa, hiwalayan ni ganito, ni ganyan. Diba? Kahit maglabas pa ng mga, story dyan. Hindi mababago yung kwentuhan. Ngunit tatapat subalit kung merong mas matindi. Ano yun? Duterte naglabas ng budget. I-ICC natin. Yan, pag-uusapan ngayon ng media, gustong-gusto ng media yan. Bakit? Ayaw na ng media na bumalik ang mga Duterte sa kapangyarihan.
Alam mo naman, pag sila bumalik, yung mga may-ari ng mga media, mga network, delicate sila dyan. May mga pagmamay-ari sila eh. Tandaan ninyo, meron sila mga pagmamay-aring kuryente, tubig, telco, kaya ayaw na ayaw nila na bumalik ang mga Duterte. Sisingilin na naman sila ng tax eh. Kaya tama, mali. Oh. Kaya anything that would bring down the Duterte, they will do it. They would, matik na yan. Meron ng understanding yan. Sige, lahat ng makakadiin sa mga Duterte, ibalita natin. Ayan na, ito na. So, para malihis sa issue ng budget, ito, maganda to, ICC. Yeah? ICC issue. Ang GMA Integrated News, nakuna ng pahayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay rito. Siyempre, pag nagsalita si Duterte, malamang sa malamang, matindi na naman ang sasabihin niya. Ano na naman yan? Hit na naman, ika nga. Ibig sabihin talagang trending na naman yan. So, nabago na istorya. Nakatakda. May I suggest, Mr. President Rodrigo Roa Duterte and everyone who is watching from his camp, wag niyo pong sasagutin Wag niyo pong sasagutin tong ICC. Kasi ililihis nila issue sa budget eh. Yan na issue, yung budget. Bigla nilang ginaganere. Sinusubukan ng GMA Integrated News na kuna ng pahayag si dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay rito. Pero nauna niyang sinabi sa pagdinig sa Kamara na dapat bilisan ng ICC ang kanilang investigasyon. Yun na yun. Tama na yun. Tama na yung statement na yun. Tama na. Nabilisan nyo na. Ang tagal naman. Daming hanas. Alam niyo kung ba't nagbigay ng statement si Pangulong Duterte sa ganong issue? Kasi alam niya it will not stand sa korte. Yung pag-uusig ng ICC. Hindi yan tatayo sa Supreme Court kasi we are no longer part of the ICC. Alam niya yan. Kaya nga sabi niya, bilisan nyo! Bagal. Dami yung daldal, dami yung hanas, ang daming istoryahe. Diba? Istorya kayo ng istorya, wala naman nangyayari. Pero ang masama kasi dito, mga kababayan, nagmumukhang ignorante ang Malacanang sa mga statement na ganito. Kasi biglang magugulat na lang yung mga sekretaryeng sumisipsip, bigla na lang magsasalita ng lihis sa sinasabi ng Pangulo. Kaya tayo nagkakagulo eh. Diba? Yan nga yung dahilan kung bakit ang INC ay nagrally. Bakit? Malinaw na sinabi ng kanilang ministro. Diba? Iba ang sinasabi ng Pangulo sa ginagawa ng Kamara. Kahit ba sabihin natin independente, ano ho ba sabi ng Kamara? Di ba nakasabi ng Kamara, nagsalita ang Kamara naggumawa sila ng statement We are fully supporting the President, but their actions are not. Ano sila? Mga pariseyo. Religious in outside appearance, but devil in the inside. Yan ang mga pariseyo, hipokrito. Yan din po sinasabi ngayon. Tila. Di ba? Tila po meron hindi magandang nangyayari. Na iba sinasabi ng Pangulo at ng sekretary ng DOJ. Bakit ganun? Sabi ng Pangulo, hindi, wala tayo dyan. Biglang itong sekretary ng DOJ, hindi, magkakausap kami. Magchichismisan lang kami. Kaya nga dalawa yan. Dalawa lang yan. It's either, eto mga kababayan, it's either nanggagago si Remulla at hindi siya naniniwala at ayaw niyang sundin ang presidente natin, di ba? O baka naman sinasabi lang niya to distract the budget issue. Or number 3, all of the nation, di ba? All of the above, di ba? Ano sa tingin ninyo? Number 1? Hindi siya sumusunod sa Pangulo, may sarili siyang mundo. Or number 2, baka naman talagang distraction lang sa budget issue. Or number 3, baka naman all of the above. Comment kayo dyan sa baba. Alamin natin kung ano yung komento ninyo. Pasok. Ito pa naman ang sinabi na Malacanang. Pakinggan ninyo. Every word is important. Are we changing our position po when it comes to ICC? The question is, are we changing?
So it means that there is already a statement. Di ba? A statement, ano yun? Na hindi tayo papasok sa loob ng ICC, hindi tayo makikipag-coordinate, we are not going to talk to them. Yan ang talagang pinanindigan at sinabi ni Marcos. Tulad din yan, no, sinabi niya na ayaw na impeachment kay BP Sara Duterte na hindi naman sinusunod ng Kamara. This time, sinabi na, hindi pa rin na, ito ang namin stand sa ICC, hindi nagbabago yan. Oh. Ngayon, tinanong ulit, are we changing? Are we changing? Because Secretary Remulla mentioned that we're having a softened stance when it comes to the probe on the drug war. Ganito yung sa ICC, we have withdrawn from the ICC, membership from the ICC. And Hindi niya sinagot yung diretsyon tanong. Sabi kasi ng bata ninyo, magiging soften na tayo sa ICC, makikipag-usap na tayo. Hindi, kasi ganito yun. Naks. Ginaya pa si Duterte, no? withdrawal is already in effect. Pero we have been very clear in our statements regarding this. If the ICC makes a move and courses the move through the Interpol, and the Interpol makes the request to us for the arrest or delivery of the custody of a person subject to ICC jurisdiction, we will respond favorably or positively to the Interpol request kasi nagbe-benefit din tayo sa Interpol. Kita niyo yung change of words. This time, ang sinasabi, from ICC, pag inutusan niya yung Interpol, we are no longer part of the ICC, but pero pag inutusan yung Interpol na arestuhin, susunod tayo. Kasi bilang respeto sa Interpol. Diba? But again, for me, legally, it's not right because walang jurisdiction ang ICC sa atin. Bakit tayo papayag porket pag inutusan ng Interpol ng ibang bansa kahit walang jurisdiction, susundin lang natin basta-basta? Are we not going to follow our own laws? Are we not going to follow our own court? Dahil lang sinabi ng Interpol, nasa ilalim na po ba tayo ng Interpol? Kailan pa tayo napasa ilalim ng Interpol? Dapat pala iboto natin Interpol. Yung presidente, yung pinuno na Interpol. Kasi kung yung pala, susunod-sunuran din pala tayo sa Interpol, ba't pa tayo naglagay ng presidente? Bakit pa tayo naglagay ng sarili nating justice system? Niloloko nyo ata kami, sir. Other cases. Hindi naman pwedeng sabihin na, kumo ICC ang nag-request sa inyo Pwede, sir. I think you are mistaken even if you are a Chief Justice before. Sa tingin ko, sir, parang sablay ho ata yun. Ako, eto lang correct me if I'm wrong. Parang sablay ho ata yun na basta lang tayo susunod even if walang jurisdiction sa atin. Even if wala na tayo sa kanila sa ICC, susunod lang basta-basta. Are we not going to follow our own laws? Di ba dapat supreme ang konstitusyon natin pagdating sa ganyan? Nasa ilalim po ba ng ating konstitusyon, sa ilalim po ba ng Interpol ang ating konstitusyon? Sir, parang medyo sabit po ata yun. Ako'y nagtatanong lang. To us, hindi na namin kayo papansinin. Kung tayo ang magre-request sa Interpol, hindi na rin tayo papansinin yan. Because that is committee, ang tawag doon Committee. Pakikipagkaibigan, pakikipagmabuting... Naku, ibig ba sabihin ni sir, talagang merong prelude? Is this a prelude? Feeling ko, kaya ganito statement kasi para talaga usapin, malipat. You know what that means, yeah? Okay. Sir, ano po yung sinasabi niyang mga areas of cooperation na pwedeng gawin ng Philippines and ICC? Kakabanggit lang, arestuhin daw, narinig niyo. Di ba? Kakabanggit lang Well, yun po ba yun? Ganito yan, Wala namang definite na o klaro na sinabi na magko-cooperate kaagad. Okay? I do not even know kung ano ang ibig sabihin ni Secretary Boying. Yun, patay tayo dun.
Executive Secretary ang kanyang titulo. Ano ibig sabihin ng Executive Secretary? Executive Secretary. Siya po ang pinakamataas sa mga secretary. Pero hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng kanyang secretary. If I may suggest, merong Viber, may Telegram, may Signal, may Messenger, may iMessage. Ay, hindi, wala atang group chat sa ano. Pwede po kayo mag-group chat. Di ba? Mag-group chat po kayo. Kasi, you are an executive secretary but you do not know kung ano sinasabi ng secretary mo. O baka naman nagbibida-bida yung secretary. Hindi. Ganun lang kasimple ho yun eh. Sana hindi nyo nalang sinagot to. We will talk. We will talk about it. As far as experience as given to the government shows, yung request ng Interpol should always be respected. Interpol siya na Interpol. Ano? ICC yung sinabi ni... Yan yung sinasabi ko sa inyong play of words eh. ICC ang sinasabi ni Remulla, makiki-coordinate siya sa ICC, makikipag-usap siya, makikipagtulungan siya sa ICC. Si Sir naman, Interpol ng Interpol. ICC nga po, ICC Sir, ICC usapan. Bakit hindi nyo sagutin ng diretso? Are we going to cooperate with ICC? Yes or no? Hindi, Interpol. Yes or no lang, Sir. Bakit ba napakahirap ipaliwanag sa inyo, Sir? Ano ba ito? Anong problema, Sir? Hindi ko maintindihan eh. Ha? Okay? Talay. Because the Interpol is also doing a service in other areas similar to this. So, that's the meaning of committee. Oo. So sir, yung position po ng government, ng Philippine government or ni PBBM sa ICC is still the same? Well, you see, yung position is, wala na tayo sa jurisdiction ng ICC. Pero that does not necessarily mean, because of what I just said, that does not necessarily mean that the order of the ICC enforced through the Interpol is to be ignored. I'm not saying na yung ICC ang inaano natin, yung Interpol ang pinagbibigyan natin. Thank you po. Dako po, ayan. Malinaw. Pakita nga, iulitin natin yung bahagi na kung saan sinabing pagsakali lang na ipaaresto ng Interpol. Ito ho. Ganito yung sa ICC, ano? Ito. Withdrawn from the ICC. Okay. From the ICC. Okay. And that withdrawal is already in effect. Pero we have been very clear in our statements regarding this. If the ICC makes a move. If the ICC makes a move, ano yung move na yon? And courses the move through the Interpol. At sinabi nila through Interpol. Ibig sabihin, kung utusan o sinabi, nag-request ang ICC sa Interpol. Ito po yung mga pulis pangkalawakan. Yung international police, yung ganyan. Ano gagawin? And the Interpol makes the request to us for the arrest. If the Interpol will ask for the arrest, sa Tagalog, kung yung Interpol sabihin sa amin, aarestuin namin ito, ano gagawin ng Pilipinas? Or delivery of the custody of a person. That's Duterte. Subject to ICC jurisdiction. We will respond. We will respond. Favorably or positive. Favorably. Ang linaw niya na, hindi lang respond. Iba kasi yung respond lang eh. Favorably and positively. To the Interpol request. Kasi sa madaling salita, mga kababayan, as simple as this. Napakalinaw pa sa mas malinaw. Pag ICC sinabi na sa Interpol, Interpol, arestuin nyo to kasi kailangan namin imbestigahan to, ganito, bla bla bla. Sabihin ng Interpol sa gobyerno ng Pilipinas, we may request for the arrest of Rodrigo Roa Duterte. Ano sagot niya? We will respond positively, favorably. Ibig sabihin, we will allow the arrest of Rodrigo Roa Duterte.
tapos na, finish na usapan. Alam na natin ibig sabihin. Anong ibig sabihin lang nito mga kababayan? As simple as this. A simple explanation. Darating kasi ang panahon na kailangan talagang mamili ng taong bayan. Darating ang panahon, kailangan mamili ng bawat membro ng lipunan sa mga nangyayari sa ating bayan. Para mapigilan yun, sa tingin ko, simple lang. We will arrest yung sa tingin nila namumuno o yung pamilyang kalaban. Sa tingin ko talaga, that's the main plan in the future. Aarestuhin nila si Pangulong Duterte. Pag alam nilang tumatagilid na barko, itutulak nila sa labas ng barko si Duterte. Pero ako, naniniwala, wag na wag kayong magkakamaling gawin yan dahil makikita ninyo ang yanig ng taong bayan. Kung yun nga ang panahon ng KOJC siege, lahat ng taong bayan nakaabang, nakanunood mga Pilipino sa social media noon. Grabe ho ang mga views ng mga vloggers doon sa social media. Grabe ho talaga. 24 oras. Dahil tahimik lang sila, hindi sila nangingialam sa mga issue. Pero pag nakita nilang meron ng inaapi at dinedehado tulad ni Pastor Kibuloy at ng buong KOJC, naging concern ng taong bayan. Kahit yung mga non-political people. Lalo na sigurado ako pag si Duterte ang gagawa nyo ng ganyan. Yung pag-aaresto ng ganyan. Naku, sir, mga ma'am, baka ko saan kayo pulutin. Hindi ko naman sinasabing ako, hindi ko iniinganyo yung ganyan. Pero, hindi mo mapipigilan ng damdamin ng taong bayan. Pag nagalit sila sa pag-aresto kay Pangulong Duterte. Kasi malinaw pa sa malabo yung asawa to. Di ba? Mas malinaw pa to sa malabo yung kabit. Na ito po ay papayagan na Malacanang na arestuhin si Pangulong Duterte kung i-request ng Interpol. Kayo mga kababayan, ako nagtatanong lang ko sa inyo. Tinatanong ko lang po kayo. You may answer me yes or no or not whatsoever. But I am asking you this question as simple as this. Would you allow it? What would you do? Anong gagawin ninyo kung sakaling arestuhin si Pangulong Duterte at maglabas ng warrant of arrest? Ano ang inyong gagawin? Kayo po ba ay mananatiling tahimik? Wag. Gayahin po natin ng INC. Kung meron dapat isabihin, ay sabihin. Kayo po ba ay hindi ho iimik? Hahayaan ninyo na usigin ng Pangulong nag-ayos ng ating bayan? Aminin nyo na. Ramdam nyo yan ngayon. Ramdam nyo. Kahit mapadilawang, pinklawang ka, ramdam ninyo. Ang mga hindi lang nakakaramdam yung mga kalaban sa politika. Pero kayo mamamayang Pilipino, ramdam ninyo na mas maayos nung 6 na taon ni Pangulong Duterte. Mas safe nung 6 na taon ni Pangulong Duterte. Mas maayos ang lahat ng pamamalakad nung panahon ni Pangulong Duterte. Alam niya, aminin nyo. Papayagan nyo ba ang isang nag-ayos sa bayan ninyo ay arestoy ng ganito? Ang nagtuwid, alam niyo yan. Kasi marami akong kakausap ng mga business people na ngayon takot na silang magnegosyo dahil very unstable ang nangyayaring politika sa Pilipinas. Pero noon, tuwan-tuwa sila kasi alam nilang ayaw ng red tape ng gobyerno. Talagang matindi ho ang paglaban sa mga korap. Yes, hindi ho perfect. Again, wala naman po perfect na gobyerno, lalo nang walang perfectong presidente. Pero alam mong may kakampi ka. That's the gist of it. English yung brother. Hindi, that's the main issue. Alam mong may kakampi ka. Alam mong makikinig sa iyo ang Pangulo. Whether anong ang kulay mo, pink, yellow, green, red, black, brown, makikinig ang Pangulo sa iyo. Alam mong poprotektahan ka, tutulungan ka. Huwag ka lang tulongges, huwag ka lang gago. Huwag ka lang adik, talagang may patutunguhan ka. Pero kung ikaw ay nasa tama, alam mo, susuportahan ka ng Pangulo. Di ba?
Hahayaan mo ba na ang isang pangulong ganun ang ginawa? Nagsaayos. Di ba? Nagsaayos ng Pilipinas. Hindi man perfecto. Hahayaan mo ba ito? Na maaresto? Kung hahayaan mo yan, napakatanga mo. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryong Pilipino. Banateros ay walang